Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang. Sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence na ako po galit na galit ang mga senador kay House Speaker Martin Romualdez. Naku, sino pa ba ang pwedeng makapitan ni House Speaker Martin Romualdez na lahat ng senador ay ayaw na talaga sa kanya? Super duper galit na ang Senado. Naku po, lahat naman talaga ay tinuturo si House Speaker Martin Romualdez na siyang mastermind sa signature campaign. Nako, pasimuno si Martin Romualdez. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, batay sa natanggap nilang ulat, mga miyembro ng Kamara ang nasa likod ng pagpapapirma. Ibig sabihin, kung miyembro ng Kamara naniniwala si Pimentel na hindi kikilos ang Kamara kung walang kumpas ng isang leader. Natural! Kung ayaw ng leader ng People's Initiative, natural, supalpal itong mga nasa baba. Diba ang sinabi ni John Magno? Okay lang, basta mabigyan ng incentives. Naalala nyo yon? Kaya mamibig, eto na. Embrace yourself sa galit ng mga senador, sa mga congressman, kay Senator kay House Speaker Martin Romualdez. Napanood nyo na ba ang galit nila? Ay nako, maghintay ka. Iba ang mga senador ngayon. Palaban ang mga senador at nilalaban nila ang Senado. Watch this video at masyak kayo. Dapat ganito ang mga senador natin. Ipaglalaban ang ating bansa. Watch this video. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Ito ba yung insulto, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon? Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang. Sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Yung Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo. Sapagkat binabanggit ng ating kasamahan yung pananamantala. Gaano ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, Ginoong Pangulo, na isang Pilipino, idadanggel mo yung salapi mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan, yung pangako na pipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko. Kapalit ang iyong pirma. Ito ba yung insulto, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon? Sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. May we know the thoughts of the gentleman from Davao, Mr. President? Well, Mr. President, sa simula pa lang, talagang nakikita na natin na yung layunin nito ay iba, Mr. President. Because nobody dares to admit that they are the ones behind this so-called People's Initiative. Walang umaangkin. Pero, sa Bisaya pa, Mr. President, ako'y natingala. Ako'y nagtataka. Bakit merong lumabas na timeline
na nakaprogram na doon kung anong mga courses of action, anong mangyayari in the next coming days. Pero hanggang ngayon na ayaw nilang aminin na sino talaga ang nasa likuran nito. Very clear po, Mr. President. Ako po ay may nakausap na congressman. Hindi ko lang sabihin. Sinabi niya, talagang instruction yan sa aming liderato ng Kongreso. Sa mababang kapulungan. Ang instruction pa nga sa kanila is not only to get 3% of the number of registered voters in their respective congressional district, but to get at least 20%. That is according to my friend Congressman, Mr. President. So, kung yan ang ginagamit yung ating pundo ng gobyerno para makakalap ng perma, hindi lang yan insulto, Mr. President, para sa akin. Kung meron pang word na mas mabigat pa sa insulto, kaya nga minsan, maiisip ko, Mr. President, tila ba yung sinasabi natin na interparliamentary courtesy ay parang napapalitan na ng interparliamentary treachery, Mr. President, sa ginawa nilang yan sa atin, kung saan gusto nilang kapunin, gusto nilang tanggalan ng power ang Senado para magbigay boses sa lahat ng Pilipino. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Gusto nilang tanggalan ng boses ang Senado by the mere subject of their people's initiative, which is voting jointly, Mr. President. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang, at isang, I don't know kung ano pang Tagalog na pwede kong sabihin dito. Kung Bisaya lang, Mr. President, mas marami pa akong masasabi. Pero wag na lang, hindi maintindihan ng lahat ng Pilipino yung aking sasabihin. Sa voting separately, bakit nila ilalagay voting jointly? Yan, hindi talaga tayo makakapayag niyan dahil wala tayo ng checks and balances dito sa ating bansa. And if I may, Mr. President, with the indulgence of my two colleagues, lalong-lalo na po kung dinadanggel yung pong ayuda, yung pong proyekto ng pamahalaan that our kababayans deserve, Mr. President. Nakakalungkot po, and just to put on record as well, because perhaps me and Senator Risa Ontiveros would be the only party list representatives na inelect din nationally, we cannot say na equal ang isang party list representative sa isang senador. Never. Ilan bang naboto nakukuha ng pinakamababang senador ngayon, Mr. President? 15 million votes, Mr. President. Ang Batanes, for instance, 6,000, 7,000 votes. You're a congressman? I don't have anything against Congress again, Mr. President. But can you really compare apples to oranges? Mr. President, it's ridiculous also. But for me, the most insulting is the fact that when our people ask to vote for their senators, they are aware of what they are voting for. National leaders po ito. National leaders. Hindi pang distrito. Hindi pang party list representative. And now, what will happen? Are we talking about disenfranchising our voters now? Sila ba ay aware doon sa pinag-uusapan bago sila papirmahin? Mr. President, I can go on and on, but may I just I was intervening, Mr. President, because I would like to request my two colleagues if we can suspend the debates, the interpellation of the distinguished lady from Taguig to the distinguished gentleman from San Juan, to just allow a quick meeting, Mr. President, caucus in the lounge as called by our Senate President. And if I may add, Mr. President, if I may, I just would like to quote the statement of the father of our minority floor leader, the late Senator Nene Pimentel, who said in 2006, and I quote, "Since People's Initiative is a private effort of the citizens, no taxpayers' money can be legally be appropriated for such activity. Thus, it is illegal for public funds to be used for or to back up a people's initiative." That was the statement of the late Senator Nene Pimentel. And I totally agree
with the statement made by the late senator. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Mr. President. With the indulgence of my two colleagues, may I move that we suspend for the meantime. May I ask for a minute suspension, Mr. President? Session suspended. O, napanood nyo na. So, ano ang yung reaction dito? Lahat, no? Pointing to House Speaker Martin Romualdez. Sana magbigay ng official statement si Martin Romualdez tungkol sa mga sinasabi ng mga senador na ito. Kasi, parang mawawala na ng trust ang mga tao sa kanya. Kaya nga kabibig, itong si Martin Romualdez ay sa gawa, siya pala ang nakipag-usap sa mga POV drivers para makuha daw ang loob ng mga POV drivers. Ganon? So comment down below kung ano ang yung reaction dito. Alam ko namang magbibigay kayo ng mga reaction. Kayo pa. Number 1 kayo mga kabibig. Okay? Bye everyone. See you next time.